Hi guys! For today's video, i-explain ko ng buong buo kung paano magpa-register sa BIR. Para dun sa mga online seller na namumroblema kung paano nila ipapa-register yung kanilang business. Kasi yung mga unang videos ko putol-putol, ito buong buo. Kaya wag nyong i-skip para maintindihan nyo at hindi tayo tanong ng paulit-ulit. Okay? Okay, so una sa lahat, first step, pag-isipan mabuti kung ipapa-register na ba talaga ang inyong business. Kung gusto mo na ba talaga, decided ka na ba talaga. Okay? So, pangalawa, mag-ipon. Mag-ipon ng pang-pa-register. Kasi ang unang ipapa-register nyo po ay ang DTI. So, paano magpa-register ng DTI? Sa online, i-click nyo lang po ito, i-search nyo tong website na ito para makapagpa-register ng inyong business sa DTI online. So, dito sa DTI, merong 4 na scope. Una, barangay, which is amounting 200 pesos. Pangalawa, yung city or municipality, which is 500 pesos. Pangatlo, regional, which is 1,000 pesos, and yung national, which is 2,000 pesos. Pasensya na sa background. May manok. Mamaya, adobo yan. Joke. So, ito ang difference ng barangay, city, municipality, regional, and national. Sa barangay, ibig sabihin nun, doon lang mapoprotect yung business name mo. Ibig sabihin nun, hindi magagamit ng ibang tao na nasa loob ng barangay nyo. Okay? Ganon din sa city or municipality, regional, and national. Nire-recommend yung national para sa buong Pilipinas. Di ba nga naman, we are distributing products nationwide. Nagdi-deliver tayo kasi nga online. Mas okay nga naman kung yung national kasi wala kang kaparehas na business name. Mapoprotect yun ni DTI as in wala kang kaparehas. Pero, kung okay lang naman sa'yo, na sa ibang region, okay lang na may kaparehas kang pangalan, go mo na yung city or municipality, which is 500 pesos lang. And, may additional na 30 pesos para sa document printing. Okay, so, if magpaparegister ka ng city or municipality, ang babayaran mo is 530 pesos. And while doing that online, pwede mo siyang bayaran through GCash. Okay? GCash, bank, or kahit ano pang payment method na gusto mo. Ayan, so after mong makapagpa-register, once meron ka na nung copy, nung DTI permit mo, screenshot or download, i-send naman yun via email yung copy na yun, para maipa-print mo siya. Kasi kailangan yung printed nun pagpunta mo ng BIR. Ngayon, meron namang option magpa-register sa BIR online. Pero, mas recommended po na magpapa-register kayo ng inyong BIR sa mismong opisina. Kasi, makakapagtanong na po kayo doon sa mga officer na nandoon. Mag-guide kayo, kung meron man kayong, kung nalilito man kayo sa isang bagay, pwede nyo nang itanong directly. Kasi, kapag online, wala kang mapagtatanungan. Lalo na yung mga fill up na yan. Mas okay po kung pupunta tayo sa BIR mismo. Ngayon, paalala. Diba meron ka ng DTI permit na print mo na? Pag pumunta ka ng BIR office, magsuot ka ng sapatos. Huwag ka magtsinelas, huwag ka mag-short. Kailangan formal. Kasi, di ko alam kung depende yon sa pupuntahan mong office. Pero talagang, medyo strict sila pagdating sa inyong mga kasuotan. So, magsuot po kayo ng hindi revealing. Mga ganon. So, ayan, pagdating naman sa BIR, wala po tayong babayaran na registration. Kapag may nagsingil sa inyo, i-report nyo agad. Kasi wala talagang bayad ang pagpaparegister ng inyong business sa BIR. Ang may bayad lamang po is kung magpapagawa kayo ng resibo na merong pangalan ng inyong business. Okay? Gets? Kung may pangalan ng inyong business, yun lang ang may bayad, which is 1,500. Meron ka ng, not sure kung 5 receipt yung mabibigay sa'yo or 10. Kasi ako kukunin ko pa lang yung receipt ko. Pero may, while, di ba nakapagpa-register ka na sa BIR,
pag wala ka pa ng resibo, kasi 2 weeks pa yon bago nila ibigay, may ibibigay sila sa inyo na temporary receipt ang tawag. Temporary receipt, i-request mo yun sa kanila. Ang isang piraso po nun is 28 pesos only. 28 pesos. Okay, so remind ko ulit kayo, ang babayaran sa resibo is 1,500 pesos plus yung 28 pesos na temporary receipt. Pwede ka naman kumuha ng isa lang nun kasi abot na yon for sure. Kapag makuha mo yung totoong resibo mong may pangalan ng business mo. Pangatlong babayaran is yung stamp, document stamp. Okay, papakita ko sa inyo. Ayan, so ito yung klase, di ko papakita yung buka, baka gayahin nyo yung charis. Ito yung stamp na bibili nyo. 30 pesos ang isa niyan, so 60 pesos. Okay? Then, pang-apat na babayaran nyo is yung columnar book. Dalawa po yan. 60 pesos ang isa, 120 total. So, ang binayaran ko po is 1,500. 120 para sa dalawang book na ito. Para sa inyong pagre-record ng inyong mga sales. Pangatlo, itong stamp na ito. Pang-apat is yung 28 pesos na temporary receipt, which is here. Ayan siya, oh. Papakita ko sa inyo yung itsura. Ayan, nagamit ko na yung iba. Ito siya, oh. Ayan. Okay, ganyan siya, mga sir, mga ma'am. Ayan, so sa pagkakaintindi ko, itong dalawang book na to, ito ay para sa inyong disbursement dun sa makukuha nyo or sa puhunan nyo. Kailangan, guys, reminder lang ha. Kapag po kayo ay kukuha sa inyong mga supplier, hingian nyo po sila ng resibo. Kailangan po yun sa BIR. Ipe-present nyo din po yun. Then, ire-record nyo din po siya dito sa isang libro. Next naman is para sa sales mo. Okay? Dito mo naman ire-record yung sales mo. Okay? Next tayo. So, ngayon naman, magtitingin ako ng mga katanungan dito sa unang video na in-upload ko. Super klaro. Uy, salamat. Galing kay Miss Riza Costumbrado. Salamat, ma'am. Okay, may nakita ako. Ito sa, sa sworn declaration. Actually, gagawin ko pa lang siya. And thankful ako kasi meron kaming law firm. Doon na lang ako magpapagawa ng sworn declaration ko kasi may update si TikTok. May update si TikTok na kailangan mo na rin mag-submit ng sworn declaration if sa tingin nyo, hindi aabot or hindi lalampas sa 500,000 pesos ang inyong annual income or annual sales. Para na din makabawas dun sa porsyento na i-deduct sa atin ni BIR. Okay? Ayan. So, wag nyo na po palang itanong kung magkano yung babayaran yung tax. Estimated calculation, mga ganyan. Kasi wala pong ganun. Hindi ko po alam. Kahit ako, hindi ko alam yung para sa yung sa income ko, sa sales ko. Hindi ko rin po alam. Ipo-compute po yan ni BIR mismo. I-explain po yan sa inyo. Once nag-file po kayo ng annual. Ayan. So, may nakita akong tanong. Ilang beses daw ba mag-file ng inyong, sa BIR? 2 beses po. Quarterly, tsaka annual. Okay, next question. Ano daw ba ang requirements sa BIR? Ang requirements lang po sa BIR, ID, patunay na dun kayo nakatira, dun kayo magbi-business, may address, ganyan. Kailangan yung talagang like NBI, SSS, ID, UMID, ganun. O, kaya naman, wag yung TIN, wag yung PhilHealth, hindi nila tinatanggap yon. Hindi nila kasi tinatanggap yung PhilHealth tsaka TIN kasi marami nga namang fake na ganon. Pwede nyo magpagawa, ibang pangalan, mga ganyan. So, hindi po yung tinatanggap, okay? So, next question tayo. Totoo po bang may seminar? Yes, totoo yun. At nag-attend po ako ng seminar. Guys, pag nakapagpa-register kayo sa BIR, kahit hindi pa nga kayo nakapagpa-register sa BIR, pwede kayo umattend sa seminar. Okay? So, dito sa may Buendia, hilera ng, sa may, ano yung pangalan nun? Hindi ko matandaan. Basta may BIR dyan sa Buendia, kung may mga taga Buendia dyan.
pwede kayong pumunta sa BIR sa may Triumph Square. Ganon. Yun nasabi ko na. Triumph Square. Sa 17th floor, andon yung BIR. Pwede kayong mag-attend ng seminar. Wala pong bayad at all. Walang bayad. Kahit hindi pa kayo nakapagpa-register, pwede kayong magtanong doon. Okay? Pwede kayong makinig sa discussion. Now, kapag nakapagpa-register na kayo sa BIR, kailangan yung umattend sa seminar kasi may penalty pag hindi ka umattend. Isang beses lang naman, kahit isang beses lang, may record na sila na nakapag-attend po kayo sa seminar. Okay? Next tayo. Yung mga nagtatanong about sa sworn declaration, antayin nyo lang. Pagkatapos ko magsabit ng sworn declaration, isi-share ko ulit sa inyo. Okay, so may nagtanong, what if daw may multiple shop siya? Okay, example, sa isang platform, meron kang, halimbawa TikTok, meron kang 5 shop. I-inform mo si BIR nun. Kailangan, kung iba-ibang shop yon talaga, hindi iba-ibang account kasi kay TikTok pwede mong i-affiliate yun eh. Pero kung, halimbawa, 5 shop ang meron ka, inform mo si BIR na meron kang 5 shop kasi magiging branch yun. Parang sa physical store lang, may mga branch ganyan. I-report mo yun, i-submit mo yung documents kay BIR or proof na meron ka nung 5 shop na yon. Kailangan mo kasi talaga siyang ipa-register din. Hindi isa-isang idea kasi sa isang tao, halimbawa ako, isa lang ang TIN number identification ko. Isa lang din ang gagamitin natin. It's just that gagawin yung branch. Okay? Pero, kung may asawa ka, daming nagtatanong nito. Bawa ako, may asawa ako. Yung asawa ko, may sariling business din. Ako may sariling business. Ako nakapagpa-register na. Ang tanong ko, pwede po ba na gamitin ko na yung registration ko ng BIR business, ipagamit ko na dun sa asawa ko? Ang sagot po ay hindi. Sorry, naguluhan ba kayo? Ulit. Pwede po ba na gamitin ng asawa ko sa business niya yung registration ko sa business ko? Hindi po pwede yun. Kasi po, si asawa mo, meron din siyang sariling tax identification number. Okay? Meron siyang sariling tax identification number. So, kailangan niyang magpa-register ng sarili niyang business sa BIR. Kaya kung ako sa inyo, pag-isahin niyo lang business niyo. Guys, pasensya na dun sa mga nagtatanong about sa paano mag-upload nung COR sa Shopee. Kasi hindi po ako nag-Shopee. Sa TikTok lang po ako. Next kung i-upload guys, isi-share ko sa inyo kung paano i-upload sa TikTok yung COR natin, ha? Pati sworn declaration. Ayan, abangan nyo yan mga Jai. Ayan, so next question naman tayo. Need ba ng mayor's permit? Guys, hindi naman nare-require yun ni BIR. Ang usapan lang naman magpa-register sa BIR. And hindi siya kasali sa requirements. Hindi po siya hinahanap ni BIR. Ang hinahanap lang ni BIR is yung DTI permit natin. Hindi po kasama yung mayor's permit. Kasi additional cost lang yun, guys. Ang alam ko, 5,000 pesos ang babayaran nyo sa mayor's permit. Mas mahal pa kay BIR. Ayan ha. So, may nag-comment, paano daw kung bago lang, wala pa namang kita. Actually, nagpa-register ako, wala pa akong kinikita. Talagang magpa-register tayo ng business natin bago tayo magpatakbo nito. Kasi once na nakita ni BIR na nagpapatakbo ka na ng business, well, kaka-update lang naman yun ngayon na kailangan na magpa-register online. Pero ngayon na meron ng binaba na kailangan na talaga magpa-register, i-register mo muna bago ka magtinda. Kasi kailangan na talaga siya. Mape-penalty po kayo pag hindi kayo nagpa-register. And hindi rin naman mag-work yung TikTok nyo kung hindi kayo nakapagpa-register. Kasi magkakaroon po kayo ng problem sa financial. Financial ba yun? So, basta yun. Sa finance. Additional pala dun sa mayor's permit, guys. Kakailanganin mo lang yan pag magpapaklose ka na ng inyong business sa BIR. Sorry, ingat. Okay, next question tayo. Ilan daw ang gano'n daw katagal ang seminar? 1 hour lang po. 1 hour lang po. Minsan nga 30 minutes lang. Bilis lang eh. Nakatagal lang yun kasi ang daming question, ganyan. Next tayo. Ayun, 1.5 daw ba ang receipt? Isang bundle. Oo, isang bundle na yun.
Okay, next question from the Careless 9796. Nagdala daw ba ako ng sample invoice, sales invoice nung pumunta ako sa BIR? Hindi po ako nagdala. Sila na po ang bahala doon, ilalagay na lang yung inyong business name. Kaya ang daming naguguluhan sa DTI permit na yan. Huwag nyo isipin yung, kasi online tayo, nagdi-deliver tayo nationwide. Ang main concern doon guys, yung business name nyo. Kung paano mapoprotect yung name nyo, kung paano hindi makokopya ng ibang tao yung business name nyo. Ibig sabihin, pag barangay lang ang kinuha nyo, sa loob ng isang barangay nyo lang, walang makakagamit ng business name nyo. Okay? Gets na ba? Kasi pag sa labas nun, pwede nang magamit yung business name nyo. Cool? Ayun guys, sa mga nagtatanong, gustong ipa-flex kasi yung resibo ko. Next time, i-flex ko yon. 2 weeks lang dapat talaga yon. Pero hindi ko lang siya nabalikan gawa ng na-busy ako. Babalikan ko yon. Bali, baka next week, mapakita ko yung sample ng receipt ko na may nakalagay na business name ko. Ayan. So, last na paalala guys. Once na-receive nyo na yung COR, lahat ng, like yung DTI permit, i-flex nyo na lang po sa likod. Or kapag may nagtanong, kasi minsan review daw sila sa online, yung mga nagla-live selling. Nagtatanong daw sila kung registered na ba sa BIR, i-flex nyo lang. Ganun lang po, para hindi kayo ma-penalty. May penalty daw po kasi yon kapag wala kayong na-i-flex. Okay? So, ayun, I hope marami kayong natutunan. I hope pumasok lahat yun sa utak natin. Kung may ibang tanong pa po kayo na hindi ko nabanggit dito, sasagutin ko po yan. Wag lang yung nasabi ko na dito sa video, kakaltukan ko kayo. Ayan, thank you so much guys, and please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Click the notification bell para lagi kayong updated kapag may bago akong upload na video, para di kayo mahuli. Ayan, thank you so much guys, and see you all to my next video.